Sigurado ka ba na ang taong ito ay talagang makakalutas sa problema ni Pamilyang Chu? President Chu, huwag po kayong mag-alala. Kahit magkaroon pa ako ng 10 beses na lakas ng loob, hindi ko po hahayaan kayo mismo ang makipagkita kay Mr. Chen na ito. Siya ay mula sa grupo ng mga dayuhang sundalo, ang tanyag na blood-handed butcher, kilala siya sa mundo ng mga kriminal bilang kamatayan. Sa mga kamay niya, lahat ng bagay ay kayang solusyonan. Napakadelikado ng kakayahan niya. Sana nga ay ganoon. 3 taon na ang nakalipas. Sa wakas, nakabalik na rin ako. Mr. Chen, eto po, nandito kami. Ito bang sinasabi mong blood-handed butcher? Sa payat na pangangatawan niyang iyan? Baka naman nagkamali ka lang ng taong dinala? Na-verify mo ba ng maigi ang impormasyong iyan? President Chu, siya po talaga si blood-handed butcher. Ang mga detalye tungkol sa kanya, 3 beses ko itong paulit-ulit na sinuri, hindi ako maaaring magkamali. Ikaw ba ang kliyente sa pagkakataong ito? Kung kliyente nga ako, hindi pa iyan sigurado. Kung gusto mong magtrabaho para sa akin, kailangan mo munang pumasa sa pagsubok ko. Kinwestiyon mo ba ang kakayahan ko? Oo. Talagang kinu-question kita. Mr. Chen, huwag po kayong magalit. President Chu, hindi lamang niya alam ang tunay niyong lakas, pero wala po siyang balak na bastusin kayo. Sana ay magbigay pa kayo ng isa pang pagkakataon. Ano ba ang kailangan sa pagtutulungan? Pagtitiwala. Kung pati ang simpleng tiwala ay wala kayo, ano pa ang saysay ng usapang ito? Huminto ka riyan. Kung magtutulungan man tayo o hindi ikaw ang magdedesisyon. Walang problema kung gusto mo nang umalis, pero talunin mo muna ang mga bodyguard ko. Sigurado ka ba? Na gusto mong palabanin sila sa akin? Siyempre. Huwag na tayong magsayang ng laway. Sabay-sabay na kayo. Hindi naman pala marunong lumaban ang mga bodyguard mo. Paano nangyari iyon? Ang 4 na bodyguard na ito ay mga dating special forces, matagal na silang kasama sa akin, at sila ang pinakamahusay sa lahat. Paano niya sila? Natapos ng ganoon kadali. Napakadelikado ng lakas niya. Mr. Chen, patawad at minaliit kita? Hindi ko sinasadya ang mga sinabi ko. Maging maganda sana ang pagtutulungan natin. Huwag mo akong idaan sa ganyan. Xiao Fei, bilisan mo at pakiusapan mo si Mr. Chen. Gawin mo ang lahat para mapanatili siya rito. President Chu, huwag po kayong mag-alala, ako na ang bahala. Mr. Chen, huwag na po kayong magalit, pag-usapan natin muli ito. Maayos nating pag-usapan ang lahat. Basta pumayag kayong makipagtulungan, sabi ni Miss Chu. Pwedeng dagdagan ang bayad, kahit magkano pa, madali tayong makakapag-usap. Siya nga pala Mr. Chen, kakabalik niyo pa lang sa Jiang City, siguradong gusto niyo nang makita ang inyong kapatid. Alam ko kung nasaan siya. Dadalhin ko kayo roon agad. Tara na po. Napakadelikado ng naging buhay ko sa ibang bansa sa loob ng maraming taon. Para hindi malagay sa panganib si Wenwen, kahit isang beses ay hindi ko siya sinubukang kontakin. Bilang nakatatandang kuya, napakalaki ng pagkukulang ko. Brother Chen, nakatapos na ng kolehiyo ang kapatid mo? At sa kumpanyang ito ay 3 buwan na siyang nag-internship. Chen Wenwen, sinasabi mo bang si Huang Xiaoqiang ay binastos ka sa loob ng opisina at sinasadyang pahirapan ka? Opo. Nakita po iyon ng mga kasamahan ko sa kabilang grupo. Maaari silang magtestigo para sa akin. Wala akong pakialam sa mga testigo. Pamangkin ni President Huang si Huang Xiaoqiang. Isang hamak na intern ka lang. Paano mo nakuha ang loob na utusan akong parusahan si Huang Xiaoqiang? Sino po? Kuya? Huwag kang mag-alala. Nandito na si kuya. Anong nangyayari rito? Sino po sila? Kuya niya ako. Parang narinig ko sa labas kanina na may umaapi sa kapatid ko sa trabahong ito. Tama ba? Hindi mo dapat sinasabi iyan. Maraming empleyado sa kumpanyang ito. Bakit hindi mambastos ng iba si Huang Xiaoqiang at ang kapatid mo lang ang napagdiskitahan? Baka dapat isipin din niya kung may mali ba sa sarili niya. Walang hiya ka. Kahit pa may maling ginawa si Huang Xiaoqiang, siguradong ang kapatid mo ay may pananagutan din naman. Sa dami ng supervisor sa kumpanyang ito, bakit ikaw lang ang sinaktan ko at hindi ang iba? Hindi mo ba dapat isipin muna kung may mali ba sa sarili mo? Ang lakas ng loob mong manakit ng tao rito? Tatawag ako sa 911. Anong masama kung saktan kita? Magsalita ka pa ng isa. Ihuhulog kita mula rito sa gusali.
Tara na. Iuwi na kita. Ang pangit ng trabahong ito, kung ayaw mo na, magbitiw ka na. Kaya kitang buhayin. Wen, nung mga taon na wala si kuya, nahirapan ka siguro ng husto. Kuya, alam kong ikaw ang pinakamagmahal sa akin. At sigurado akong naging abala ka lang nitong mga nakaraang taon. Wen, simula ngayon, babawi si kuya sa iyo ng husto. Wen, ikaw ba iyan? Nakabalik ka na? Wen, kaibigan mo ba ito? Ate Yaw, may ipakikilala ako sa iyo. Ang isang ito, siya si Jiang Xiaofei. Kuya Fei. Ang taong ito naman, gusto ko siyang ipakilala sa iyo ng formal. Siya ang sarili kong kuya si Chen Fusheng. Kuya, siya naman si Ate Yaw. Kapitbahay natin siya, na nag-alaga sa akin itong mga nakaraang taon. Kumusta po kayo? Maraming salamat po sa pag-aalaga sa kapatid ko. Bilang isang kuya? Iniwan mo ang kapatid mo ng 3 taon ng walang balita? Ngayong nakabalik ka na? Dahil ba ito sa hindi ka nagtagumpay sa labas? May ilang mga bagay na hindi ko madaling maipaliliwanag sa inyo. Pero nagpapasalamat pa rin ako, sa panahon na wala ako, ay inalagaan niyo ang kapatid ko. Chen Wenwen. Balita ko ay nag-resign ka na. Huwag mong isipin na dahil hindi ka na pumapasok, ay makakatakas ka na sa kapangyarihan ko. Wang Xiaoqiang, huwag kang sumobra. Nag-resign na ako. Ano pa ang gusto mo? Anong gusto ko? Siyempre, gusto kitang makuha. Sa babaeng natitipuhan ko, akala mo ba ay makakatakas ka pa? Anong gagawin nyo? Sa gitna ng araw, papasok kayo basta-basta sa bahay ng iba? May isa pa palang magandang babae rito. Sabi ko na nga ba? Kayong dalawa ng sabay? Mas magiging masaya ito. Nasaan ang katarungan at batas? Batas? Dito sa Jiang City, ang kapatid ko ang batas. Bibigyan kita ng 10 segundo. Umalis na kayo agad. Kung hindi, tatapusin kita. Ikaw pala, ang kuya ni Chen Wenwen. Isa ka lang palang pulubi. Heto ang 30,000 dolyar. Kunin mo ito at umalis ka na. Ang kuya pala ni Chen Wenwen ay isa lang palang mahina. Dahil marunong ka namang sumunod, layas na. Alis, alis, alis! Hindi mo ba alam kung sino ako? May gana ka pang saktan ako? Hindi kita mapapatawad. Sige na, tapusin nyo na siya. Kuya, mag-ingat ka. Ang tito ko ay si Huang Sihai. Kung susubukan mo akong saktan, hindi ka papatawarin ng tito ko. May gana ka pang saktan ng kapatid ko? Hindi pa nga ako nakikipagtuos sa iyo? Ikaw pa itong kusang lumapit para magpahanap ng gulo. Iabot niyo sa akin ang sandata. Anong balak mong gawin? Siyempre ay, ang tapusin ka. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo na ako. Hindi ko na uulitin. Pakakawalan kita? Kuya, huwag.
Kuya, turuan mo na lang siya ng leksyon. Sapat na ang naipagtanggol mo ako. Nakikita mo ba? Mabait ang aking kapatid. Kaya palalagpasin kita ngayong araw. Umalis ka na. Talagang wala kang kwenta. Isa kang talunan. Napai ka na ba sa takot? Hindi nga nagkakamali kay Blood-Handed Butcher. Talagang nagulat ako kanina. Ako na ang bahalang maglinis dito. Nagpakalalaki ka kanina. Dahil kakabalik mo lang, kung may kailangan kang tulong, pagsabihan mo lang ako. Siyempre, ginagawa ko ito alang-alang kay Wenwen. Mukhang suplado siya, pero mabait naman pala sa loob. Brother Chen, hindi ko na muna guguluhin ang pagkikita ninyong magkapatid. Tungkol po pala sa usapin ni President Chu, pwede niyo po bang pag-isipang muli? Sige. Bibigyan ko pa siya ng isang pagkakataon. Pero, ngayong 2 araw ay sasamahan ko muna ang kapatid ko. Kung kailan ko siya tatawagan, sasabihan ko na lang kayo ng maaga. Sige po, sige po. Tadhana niyo lang po akong kontakin kahit kailan. Kuya, halika rito at maupo ka. Kuya, noong umalis ka 3 taon na ang nakakalipas, mahina ka pa at mukhang lampa, ngayong nagbalik ka, ang galing mo na sa pakikipaglaban. Kahit hindi ko alam kung ano ang mga pinagdaanan mo, siguradong nagdusa ka ng husto, di ba? Hindi naman masyadong mahirap ang dinanas ko. Ngayong magkasama na tayong magkapatid, pagkatapos ng mahabang panahon, anong gusto mong kainin? Ililibre ka ni Kuya. Basta kasama kita, kuya. Kahit anong kainin ko, ay parang isang espesyal na piging para sa akin. Kuya, simula nang bumalik ka, nakausap mo na ba si Sister Muyu? Noong isang araw, nakita ko siya sa Bayin Mansion. Mukhang doon na siya nagtatrabaho. Noong araw, ang sabi ng lahat, bagay na bagay raw kayong dalawa. Moyo, tungkol sa pag-alis ko papuntang abroad, may mahalaga akong kailangan gawin doon, kaya kailangan mong maghintay sa akin. Sa pagbabalik ko, sa oras na bumalik na ako, pararangalan kita at pakakasalan kita gaya ng sa pangarap mo. Sige. Gaano man katagal, asahan mong hihintayin ko ang pagbabalik mo. Aalis na ako. Opo. Kasama Chen Fusheng, napakadelikado ng misyon na ito, kaya kailangan mong mag-ingat. Opo. Sigurado akong mas maganda na siya ngayon. Kuya, mukhang hindi mo pa rin. Makalimutan si Ate Muyu. Palagay ko, hinihintay ka rin niya. Kaya bilisan mo at puntahan mo na siya. Tara na. Itoy, habulin mo ang girlfriend mo, di ba? Sana maging maligaya kayo. Galingan mo. Salamat po. Muyu, eto ang pearl milk tea, ang paborito mo. Salamat ha. Fusheng, ikaw ba yan? Fusheng, ikaw ba yan? Moyo, matagal na tayong hindi nagkita. Muyu, sino naman ito? Siya. Siya ay... Kaibigan ko siya. Huwag mo na siyang tingnan. Hindi ba't usapan natin ay kakain na tayo? Gutom na ako? Tara na, bilisan mo. Huwag kang magmadali. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang dating boyfriend ni Muyu, tama? Rosas, balak mo pa ba talagang bawiin si Muyu? Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi mangyayari iyan. Girlfriend ko na si Muyu ngayon. Sa itsura mong iyan na tila walang pera, siguro ay hindi naging maganda ang buhay mo, no? Ako ay nagtatrabaho sa North Silver Company bilang isang sales manager. Ano naman ang laban mo sa akin para kay Muyu? Zhao Jun. Tama na iyan. Bakit ako titigil? Dapat niyang malaman na kapag ikinumpara sa akin, napakalayo ng agwat natin at hinding-hindi siya nababagay sa iyo.
Kung paano mamili si Muyu at kung sino ang pipiliin niya, ay karapatan niya yon. Pero ikaw, anong karapatan mong tapakan ng mga bulaklak ko? Tinapakan ko nga. Ano ngayon ang gagawin mo? Anong magagawa mo sa akin? Jiaojun, huwag kang ganyan. Hindi iyan tama. Anong masama doon? Isang bulok na bulaklak lang naman ito, di ba? Oy, Chen. Lumayo ka kay Muyo sa susunod. Naintindihan mo? Sandali lang. Bata, balak mo talagang ituloy ito, ha? Bitiwan mo ako. Isa akong mataas na opisyal sa Northern Silver Company. At lalabanan mo ako? Susubukan mo akong saktan? Pagbabayarin kita. Aray, maawa ka, masakit. Magmamayabang ka pa ba sa susunod? Hindi na po ako uulit. Bilis, alisin mo ang paa mo. Chen Fusheng! Jiaojun, ayos ka lang ba? Okay ka lang? Chen Fusheng, sobra ka na. Bakit mo siya kailangang saktan? Siya ang nauna sa akin. Hindi ko akalain. Ganyang klaseng tao ka pala. Nakaramdam pa naman ako ng kaunting pagsisisi sa iyo noon. Pero huwag mo na akong guguluhin pa. Wala na tayong utang na loob sa isa't isa. Tara na. Alis na tayo. Mr. Chen! Sa wakas, nahanap ko na rin po kayo. Dahil sa pagmamadali mong mahanap ako, ibig sabihin lang nito ay ang krisis mo ay sobrang lala na. Oo nga, kaya inaasahan ko po na sumama po kayo agad sa akin sa kumpanya. May 10 milyong dolyar sa card na ito. Tanda ng aking katapatan. 10 milyong dolyar? Sige, tara na. Tama na, wag mo nang tignan. Sigurado akong umaarte lang ang mga yan. 10 milyong dolyar daw. Bakit naman siya makakakuha ng ganoon kalaki? At saka, matapang siyang saktan ako ngayong araw. Hindi matatapos ng ganito lang ito. Ano pang ginabalak mo? Brother Zhao, sinaktan ako ng iba. Kailangang ipaghiganti mo ako. Bagong misyon. Imbestigahan si Nanshan Society. Mr. Chen, pakibasa po muna ang impormasyong ito. Si Nanshan Society pala ang kalaban mo. Tama. Si Nanshan Society nga. Napakahiwaga ng pinagmulan nila at napakabagsik ng kanilang pamamaraan sa Jiang City. Ang mga pamilyang kumalaban sa kanila ay lahat nawala ng komportable o maayos na buhay. Kamakailan, binabantayan nila ang isa sa mga patent na teknolohiya ng aming kumpanya dahil gusto nila itong makuha. Ilang beses na silang nagpadala ng mga tao para kausapin ako at gumamit pa sila ng pananakot. Kung sakali na hindi ko ibigay ang teknolohiya sa kanila, marahil ay gagalaw na sila laban sa akin, hindi ko na rin magagarantiya ang aking kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit kita inimbitahan, Mr. Chen. Napakagaling po ni Mr. Chen. Kaya tiyak ko na mapuprotektahan niyo po ang aking kaligtasan. Hindi ko alam kung si Mr. Chen ay payag na tanggapin ang misyong ito. Walang problema sa akin. Talagang kakaiba ka po, Mr. Chen. Magandang pagkakataon itong pakikipagtulungan sa iyo. President Chu, hinahanap niyo po ba ako? Mr. Chen, noong kailan, para makaharap si Nanshan Society, ay kumuha rin ako ng maraming magagaling na eksperto. Umaasa po ako, Mr. Chen, na makaka-vibes o makakasundo niyo rin sila. Pautos ko kay Xiaofei na ipakilala po kayo sa kanila. Mr. Chen, samahan ko po kayo sa kanila. Ang mga kinuha ko na to, isa-isang matitigas ang ulo at hindi madaling pasunurin. Sakto lang ito para subukin nila ang kakayahan nitong si Chen Fusheng. Sandali muna po sa inyong lahat. Ipapakilala ko lang po ang kasama ko. Ang taong ito, siya si Chen Fusheng, Mr. Chen. Gaya nyo, isa rin siyang magaling na eksperto na kinuha ni President Chu, kapalit ng malaking halaga. Mr. Chen, siya naman si Meng Chong, noong unang panahon ay nanalo sa labanan sa underground boxing at nakuha ang 13 sunod-sunod na pagkapanalo. Kumusta? Chen Fusheng. Sino ka sa akala mo? Wala kang karapatang makipagkamay sa akin. Inalok na nga kita pero tumanggi ka pa, ganun ba? Anong sinabi mo?
gusto mo yatang masaktan ah. Bata ka? Ginagago mo ba ako? Humanda ka sa akin. Ito lang ba? Bakit? Kayong tatlo, gusto niyo rin bang sumubok? Hindi ako naniniwalang ganoon kakalakas. Lahat kayo, makinig muna. Huwag na tayong mag-away at manakit. Si Mr. Chen po ay ang tanyag na blood-handed butcher. Kanina pa siya. Nagpapasensya sa inyo. Kundi, dahil doon, baka wala na kayong lahat. Ano? Gusto niyo pa rin bang lumaban? President Chu, Anong balita? Naipasa ba ni Chen Fusheng ang pagsubok? higit pa po sa pagpasa. Yung 4 na tao na yon, hindi na niya pinatayo sa bugbog, ni hindi sila nakaganti kahit konti. Talaga? Napakagaling pala ni Chen Fusheng. Mukhang nakahanap ako ng kayamanan. Gawin natin ito? Pumunta ka kay Chen Fusheng at sabihin na, ngayong gabi, sasama siya sa akin para makipagkita sa mga tao ng Nanshan Society. Walang prinsipyo kung kumilos ang Nanshan Society, kaya dati ay hindi ako nangangahas na makipagkita sa kanila. Pero kapag kasama siya, siguradong mas ligtas na ako. Sige po, President Chu, sasabihan ko na po siya agad. Sa ilang sandali, ang makakaharap natin ay ang Tang Liuzi ng Nanshan Society, isang taong napakatuso at mapanlinlang. Mamaya, kailangan mong maging listo at mag-adjust. Naintindihan mo ba? Huwag kang magalala. Dahil tinanggap ko ang trabahong ito, sisiguraduhin kong ligtas ka. Sige, tara na. Parating na siguro si Tang Liuzi. Lagi siyang huling dumarating. Para lang magmukhang mas makapangyarihan. Kahit nasa teritoryo siya ng iba, pero ang kumpiyansa at pagiging relax niya ay nagbibigay sa akin ng matinding kapanatagan. President Chu, pasensya na po. Nahuli ako ng dating. Talagang pasensya na po. Hoy, bata. Sa tingin mo ba ang lugar na ito ay pwedeng upuan ng isang katulong na tulad mo? Umalis ka na agad. Naririnig mo ba ako? Magtiis ka muna. Teritoryo niya ito. Huwag kang padalos-dalos. Ano? May problema ka ba? Lakas ng loob mong saktan ako? Kilala mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Tao ako ni Nanshan Society. Ako? Tapos ka sa akin? Anong tinitingin nyo riyan? Tapusin nyo siya. Ito lang ba? Kanina lang? Ang yabang-yabang mo pa ah. Tama na, wag na. Alam ko nang nagkamali ako. Sorry na, nagkamali ako. Napakakapal ng mukha mo. Nasaktan tuloy ang kamay ko. Ngayon naman, pwede ka nang makipag-usap ng maayos kay President Chu. Maghihintay lang ako sa labas, at kapag ikaw ay may sinubukang gawing masama, talagang tutuluyan kita. Maliwanag ba? Maliwanag po. Sa lagay na ito, hindi ko nagagawin iyon. Maayos akong makikipag-usap kay President Chu. President Chu, doon lang ako sa labas maghihintay. Tawagin mo lang ako kapag kailangan.
Dito pala. Siya nagtatrabaho. Manager Lou, may nanggugulo po doon sa kwarto. Nanakit din po sila ng kasama namin. Pakiaayos naman po agad. Ako ang manager dito na si Lu Yao. Kung mayroon po kaming mga pagkakamali sa serbisyo, ako na po ang humihingi ng paumanhin. Sana po ay pagpasensyahan ninyo kami. Mas maganda ito kaysa sa waiter kanina. Nakakatuwang tingnan. Tamang-tama. Paumanhin ba? Sige. Inumin mo, tong alak, at tapos na ang usapan. Inumin mo. Halika, uminom ka. Sige. Magbigay galang naman po kayo. Palaban siya ha, nagkunwari pa. Sa ganyang suot mo, hindi ba't nanunukso ka lang ng mga lalaki? Bakit kailangan pang magkunwaring malinis? Bakit mo ako sinampal? Tingnan mo. Napakamahalaga ng dignidad mo. Gusto ko ang mga ganitong klase. Maangas, haha. Bitawan mo ako. Pakawalan niyo ako. Saklolo, bitawan niyo ako. Tulong? Ikaw. Ayos ka lang ba? Sino ka ba sa tingin mo? Sinira mo ang diskarte ko? Alam mo ba kung sino ako? At sino ka nga ba sa tingin mo? Sabihin mo sa akin. Tauhan ako ng bulwakang Qinglong. Dito sa Jiang City, siguradong wala pang taong hindi nakarinig sa tindi ng pangalang bulwakang Qinglong. Ang bulwakang Qinglong sa Jiang City, ang pinakamalakas na grupo ng mga kriminal. Sobra silang magmalupit sa iba. Hindi natin sila kayang labanan. Anong gagawin natin? O, anong masasabi mo bata? Ngayon, alam mo na kung dapat kang matakot? Lumuhod ka na agad at humingi ng tawad at pagkatapos iwanan mo ang babaeng ito dito para samahan ako at baka pag-isipan ko na parusahan ka na lang imbes na tapusin. Lumuhod ka. Luhod. Lumuhod ka na. Bulwakang Qinglong? Walang silbihan sa akin. Ngayon ko lang narinig yan. Ang lakas ng loob mo. Naglakas loob kang sakta ng mga tauhan ng bulwakang Qinglong. Gusto mo na bang mawala sa mundo? Nasaktan ko na sila? Ano naman ang gagawin mo? Magsilabas kayo. Nasaan na ang mga tao dito? Bata, napakayabang mo, di ba? Tingnan lang natin kung magagawa mo pang magyabang ngayon. Mga kapatid, sugod. Walang hiya. Bakit pa kayo nakatayo lang? Tapusin nyo na siya. Nagsimula ang lahat dahil sa akin, kaya wag niyo siyang sasaktan. Ang mga ganitong bagay, dapat ay kaming mga lalaki ang humaharap. Napakalamya naman. Mayroon pa bang iba? Ikaw, huwag kang lalapit sa akin. Kuya, maawa po kayo. Maraming salamat sa iyo. Wen-wen, malaki ang utang na loob ko sa pag-aalaga mo sa lahat ng taong ito. Hindi pa ako formal na nakakapagpasalamat ng maayos sa iyo. Maliit na bagay lang ito, wala lang ito. Ito ang numero ng telepono ko. Tawagan mo lang ako kahit kailan kung may kailangan ka.
President Chu. Kilala mo ba si Fusheng? Kaibigan ko si Fusheng. At dahil magkakilala naman kayo, kaibigan na rin kita. Masyadong mapanganib ang lugar na ito. Hindi ito bagay sa iyo. Kaya isipin mong mabuti ang pagtatrabaho sa kumpanya ko. Dodoblehin ko ang sahod mo. Fusheng, tara na. Kailan pa kayo naging ganun kalapit? Oo nga pala. Ang mungkahi ni President Chu ay maaari mong seryosong pag-isipan. Napaka-close ni na Chuyan at Chen Fusheng. Posible kayang girlfriend niya ito? Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? May dumi ba sa mukha ko? Hindi ko napansin noon. Pero ngayon, sa tingin ko, medyo guwapo ka pala. Siyempre naman. Noong nasa kolehiyo ako kaya ang campus heartthrob. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko lang na medyo maganda ka rin pala. Siya nga pala. May sasabihin pa pala ako sa iyo. Bukas na darating ang kuya ko. Kailangan mong mag-ingat. Ang kuya mo? Kapatid mo talaga? Bakit kailangan kong mag-ingat sa kanya? Hindi kami magkasundo ng kuya ko. Gusto niyang ibenta ang patent sa Nanshan Society. Hindi niya ako gagalawin. Pero ngayon, kapag nalaman niya na nandito ka, natatakot ako na baka saktan ka niya. Sige, dahil kuya mo siya, hindi ko siya masyadong paparusahan. President Chu, nandito na po tayo sa inyo. Sandali lang. May kailangan pa po ba kayo? Ngayong gabi, sa bahay ko ka na matulog. Kakamit pa lang natin. Parang hindi naman yata tama yan. Ano bang iniisip mo? Natatakot ako na baka ang mga tao ng Nanshan Society ay maghiganti sa akin mamaya. Kaya gusto kong bantayan mo ako para sa kaligtasan ko. Ganon ba? Akala ko pa naman, kursunada mo na ang hitsura ko. Ang kapal ng mukha mo, managinip ka. Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Kapatid na babae. Anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Papasok ako sa bahay ng kapatid na babae ko. Kailangan ko pa ba ng pahintulot ng iba? Sino ba ang isang ito? Ako si Chen Fusheng, ang bagong upahang personal bodyguard ni Ma'am Chuyan. Sino ka ba sa akala mo? Akala mo ba karapat-dapat kang makipagkamay sa akin? Kapatid na babae, tingin ko kailangan nating mag-usap ng masinsinan. Anong ginagawa mo? Uy, ikaw. Minura mo ba ako kanina? Oo, minura nga kita. Ano naman ang gagawin mo? Bakit kakayanin mo ba akong saktan? Sinasaktan mo ako. Ikaw, dinaya mo ako? Hoy, bata, sa susunod na makita mo ako, matuto kang gumalang, kundi sisiguraduhin kong wala ka ng mapapakinabangan. Ikaw, wag na wag kang aalis. Layas. Buisit, humanda ka sa akin. Pagbabayarin kita. Diyan ka lang muna at maupo ka muna. Maliligo lang ako. Mali. Maliligo? Anong ibig sabihin nito? Hating gabi na? At ganyan ang suot mo? Sinasadya mo ba akong akitin? Chen Fusheng, napakahaba ng gabi. At dahil wala naman tayong ginagawa, bakit hindi? Bakit hindi? Pag-usapan natin ang mga ginawa mo noong nasa ibang bansa ka? Walang dapat pag-usapan. Kung ganoon, bakit hindi? Tayo gumawa ng ibang bagay? Fusheng,
Biglang sumakit ang dibdib ko. Pwede mo ba akong tulungang hilumin ito? Ang Chuyan na ito, dati naman siyang napakadesente, ngunit ngayong napakaiba ng kilos niya. Siguradong may hindi tama, may problema rito. Kung wala na tayong gagawin, babalik na ako sa silid para matulog. Kahit ganito na ang ginagawa ko, nakakatiis pa rin siya. Mukhang isa nga siyang maaasahang tao. Hello? Chen Fusheng, bukas ng alas 10 ng umaga. Pumunta ka sa Wamo Shopping Mall. Hihintayin ka ni Dragonfly doon. Sige po. Hindi ba nag-usap na tayo kahapon na magkikita tayo sa room 69 sa pang-anim na palapag? Hindi ko talaga alam kung sinong tao ang itinalaga sa akin ng organisasyon. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mamili ng damit. Sinasabi ko na nga ba, ang lalaking ito. Maliit talaga ang mundo. Brother Zhao, nakita ko si Chen Fusheng. Nandito sa ikatlong palapag ng Huamao Shopping Mall. Papuntahin mo siya rito agad. Sino ang tinatawagan mo? Gusto mo bang magpatawag ng tao para resbakan si Chen Fusheng? Huwag mo itong pakialaman. Ipagpatuloy mo na lang ang pagsusukat ng damit. Huwag kang humarang dito. Hindi kita papayagang resbakan siya. Makinig ka sa akin. Tapusin na natin ang gulo sa pagitan nyo. Kalimutan nyo na ang nakaraang hidwaan. May nararamdaman ka pa ba para sa kanya? Hinayaan ko siyang saktan ako noong nakaraan. At ngayon naman gusto mong manahimik lang ako? Lalaki pa ba ang turing ko sa sarili ko? Siguro ito na si Dragonfly. Ang mga katangiang ito, eksaktong tumutugma sa kanya. Chen Fusheng. Chen Fusheng, umalis ka na agad sa Huamao Shopping Mall. Nagpahanap ng mga tao si Zhao Jun para saktan ka. Maabutan ka na rito kung hindi ka pa aalis. Chen Fusheng, makinig ka sa akin. Ang taong hinahanap ni Zhao Jun sa pagkakataong ito ay si Zhao Shichi ni Bulwakang Qinglong. Hindi mo siya kayang kalabanin? Si Zhao Shiki ba? Akala ko naman kung sino na. Chen Fusheng, hindi mo inaasahan to, no? Nasa mga kamay nakita. Zhao Jun, paalisin mo na sila. Huwag na tayong gumamit ng dahas na ari ba? Pwede naman nating pag-usapan to ng maayos. Hindi kailangang humantong ang lahat sa ganitong sitwasyon. Moyu, susundin kita sa ibang mga bagay. Pero para sa araw na ito, ang atraso ni Chen Fusheng, kailangan kong pagbayarin siya. Brother Zhao, ang lalaking ito ang nanakit sa akin kanina. Basta tulungan niyo akong turuan siya ng leksyon, hindi mawawalan ng pabuya para sa mga tauhan niyo. Bakit? Gusto mo ba siyang tulungan? Kayo pala iyan. Paano ko magagawang kalabanin kayo? Kung alam ko lang na kayo pala yan, hinding-hindi po ako maglalakas loob na pumunta rito. Paumanhin po, isang pagkakamali lang ito. Brother Zhao, anong nangyayari? Isa lang siyang hampas lupa, nagkakamali po yata kayo? Napakawalang hiya mo. Nakuha mo pang bastusin ang kuya ko? Gusto mo ba akong ipahamak? Humingi ka agad ng tawad sa kuya ko, kundi ay pagbabayarin kita ng matindi. Brother Zhao, paano siyang naging boss mo? Nagkakamali ka. Kalokohan. Magkakamali ba ako ng taong kinikilala? Humingi ka agad ng tawad kay kuya. Naririnig mo ba ako? Brother Chen, mali ako. Patawad po. Alis na. Kuya, dahil naayos na ang hindi pagkakaunawaan, pwede na po ba ako? Sabay na kayong lumayas. Napakayabang naman. Ang dakilang blood-handed butcher. Manakot lang pala ng mga pasawayang kaya. Pinapunta ka rito ng matataas na opisyal? Ano ba talaga ang misyon mo? Diretsuhin mo na ako. Sabi ng nakatataas.
Tulungan kitang harapin si Nanshan Society bilang assistant mo. Pero, sa mga kompetisyon sa organisasyon, ako ang laging kampiyon. Tinalo ko ang napakaraming kasamahan bago ako naging ace agent. Na maging assistant mo lang, hindi ko matatanggap iyon. Oh, anong dapat kong gawin? Para maniwala ka? Gusto mong kilalanin kita? Dapat mo muna akong talunin. Sa mga malalakas lang ako sumusunod. Para pasunurin mo ako sa mga utos mo, kailangan mo muna akong talunin. Ganon lang kasimple? Simple? Kilala mo ba kung sino ako? Tinatawag akong talim ng mga espiya. Bihasa ako sa martial arts ng 13 bansa. Kahit pa ang kilalang demonyong instruktor na si Lisite ay natalo ko na noon. Sa antas kong ito, simple pa rin ba? Siyempre, simple lang. Mabuti. Bilib ako sa lakas ng loob mo. Pero, hindi pa iyan sapat. Dagdagan natin ang pustahan. Anong pustahan? Kapag nanalo ka, susunod ako sa iyo bilang tauhan mo. Pero kapag natalo ka, simula ngayon sa mga usapin tungkol sa Nanshan Society, ako na ang masusunod. At tuwing makikita mo ako, dapat mo akong tawaging ate. Hindi naman. Malaki ah. Saan ka ba nakatingin? Nasa loob tayo ng mall? Sigurado ka bang dito mo gustong lumaban? Kahit saan, walang problema. 3 galaw lang, tatalunin na kita. Napakabilis mong umiwas na parang hito. Kung matapang ka, huwag kang tatakbo. Sige ba? Nagawa mo akong sipain sa likod? Kanina, 3% lang ng lakas ko ang ginamit ko. Mukhang, kung hindi kita tuturuan ng leksyon, ay hindi ka makikinig. Ang 2 bracelet na ito ay may bigat na 60 libra. Ngayon, ipakikita ko sa iyo ang tunay kong lakas. Isusuot ko ang mga bracelet na ito. At lalabanan kita. Ang 2 espesyal na bracelet na ito ay isinuot ko sa loob ng 10 taon bago ako nasanay na. Kontrolin ng maigi ang aking lakas. Hindi mo pa ito na isusuot at sa bigat na 60 kilo, hindi ba't pinapahiya mo lang ang sarili mo? 60 kilo lang iyan. Kahit hindi ko pagamitin ang aking mga kamay, hindi ka pa rin mananalo sa akin. Malalaman mo rin mamaya na ang dahilan kung bakit ka nanalo sa paligsahan ay dahil wala ako doon. Kung naroon ako, pangalawa ka lang sa akin. Napakayabang mo. Ano? Suko ka na ba? Pakahigpit mo naman yata masyado. May lakas ka ng loob na hawakan ako. Sa tingin mo ba ang palayaw na madugong mga ngatay ay wala lang? Kahit na may suot kang 60 kilong pulseras, nagagawa mo pa rin akong talunin. Napakahusay mo talaga. Napakahusay mo talaga. Turuan mo naman ako. Maging guro po kita. Wala akong balak kumuha ng mag-aaral. Ay, sige na po. Huwag ka namang ganyan. Gusto kitang maging guro, turuan mo na po ako. Ito po ang numero ng telepono ko. Tawagan mo lang po ako kahit anong oras. Guro, paalam. Saan ka pumunta kanina pang madaling araw? Nakipagkita lang sa isang kaibigan. Tinawagan mo ako ng mabilis dito? May balita na ba tungkol sa panig ng Nanshan Society? Ang taong ito ay si Lord Buddha?
isang pangunahing miyembro ng Nanshan Society. Ayon sa balita, dumating siya sa Jiang City ngayong araw. Kasunod nito, marahil ay magkakaroon ng mas matinding paghihiganti. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakasakit sa'yo. Lord Buddha, kulang po ang aking kakayahan. Sa loob ng mahabang panahon, ay hindi ko pa nakuha ang Chuyan. Walang silbi. Kahit isang maliit na guwardiya lang sa tabi ni Chuyan ay hindi mo kayang ayusin, kailangan ko pa palang kumilos mismo. Lord Buddha, patawarin niyo po ako sa kawalan ko ng silbi. Nagmamakaawa ako kay Lord Buddha. Bigyan mo pa ako ng huling pagkakataon. Scorpion, may tatapusin kang tao para sa akin, ipadadala ko sa iyo ang impormasyon mamaya. Sa ganitong oras bukas, ayaw ko nang marinig na nariyan pa siya. Huwag kang mag-alala, Lord Buddha. Maliit na guwardiya lang naman iyon. Kapag ako na si Scorpion ang kumilos, siguradong mawawala na siya. Mabuti. Brother Chen, yung ginawa mong move nung pinatumba mo ako kahapon, napakagaling talaga. Sa susunod na araw, turuan mo naman kami. Tama siya, Brother Chen. Pinag-aralan ko ito kagabi at habang iniisip ko, lalo akong bumibilib. Sandali lang. Tuturuan ko kayo ng ilang moves para masiguro na ang galing nyo ay triplahin natin. Talaga? Ang galing! Salamat kuya, maraming salamat po kuya. Brother Chen, pumunta ka na sa opisina ni President Chu? Nanggugulo si Batang Master kay President Chu? Narito si Chuzin? Oo. Ang Chuzin na iyon ay si Batang Master. Walang gustong lumaban sa kanya. Hintay lang kayo. Babalik ako para turuan kayo. Sige po. Pirmahan mo ang kontratang ito. Simula ngayon, hahatiin natin ang Chu Group. Hindi ko pipirmahan ang kontratang ito. Chuyan, intindihin mo ng maigi. Ako ang tunay na batang master ni pamilyang Chu. Ang Chu Group ay nararapat lang na mapunta sa akin. Masyado lang paborito ni Lolo, kaya niya hinayaan na ikaw ang mamahala. Pinapayuhan kita na pirmahan mo na ito. Kung hindi, mapipilitan akong parusahan ka. Sino ang paparusahan mo? Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumayas ka na rito agad. Ikaw na naman, batang pasaway. Tungkol sa nangyari kahapon, pagbabayarin kita doon. Inakala mo ba na hindi ako maghahanda ngayon? Sinasabi ko sa iyo, ang dalawang ito ay dinala ko talaga para harapin ka. Sa tingin mo ba sa araw na ito ay wala akong paghahanda? Sasabihin ko sa iyo, ngayong araw, ang dalawang taong ito ay espesyal na inihanda para lang sa iyo. Chuzin! Opisina ko ito. Umalis na kayo ng mga tauhan mo ngayon din. Bakit? Nag-aalala ka ba para sa nobyo mo? Sige, pirmahan mo ang kontrata at palayain ko na siya. Manigas ka! Huwag mo na akong sisihin sa mangyayari. Ano? Natulala ka na sa takot? Akala mo ba porket marunong kang makipaglaban ay magaling ka na? Sinasabi ko sa iyo, ang mga katulad mo, makakahanap ako ng kahit na sino na madaling tatapos sa iyo na parang langgam. Sinipa mo na naman ako. Bugbugin niyo siya. Tapusin niyo siya. Isa ka talagang inutil. Umalis na kayo. Noong dumaan siya sa tabi ko, bakit nakaramdam ako ng kilabot para itong matinding panganib? Nung lumampas siya sa tabi ko, bakit pakiramdam ko ay biglang lumamig para itong banta sa buhay ko? Ang pagpaparusa sa tao, nakakapagod talaga. Fusheng, maraming salamat. Binabayaran mo ako para protektahan ka? Ano ba ang dapat ipagpasalamat doon? Talaga bang hanggang trabaho lang tayo? Bakit? May iba ka pa bang gustong mangyari? Sandali, may panganib. Anong ginagawa mo? Magtago ka lang dyan. Tatapusin ko lang ang masasamang loob at babalik ako agad.
Mahusay ka, bata. Maibubuga ka pala. Pero dahil nakatagpo mo si Scorpion, ay tiyak na tatapusin kita. Magaling ka talaga. Hindi ko akalaing malalamangan mo ako. Subalit, warm up pa lang iyon. Ang totoong palabas ay magsisimula pa lamang. Damhin mo ang kawalan ng pag-asa. Ang painit pa lang iyon at ang tunay na palabas ay magsisimula pa lang. Damhin mo ang kawalan ng pag-asa. Magsalita ka? Si Lord Buddha ba ang nag-utos sa iyo? Nasaan siya? Bata, medyo matalino ka pala, pero hindi mo kailanman magiging kapantay si Nanshan Society. Totoo namang malakas ka. Pero si Nanshan Society ay hindi mo kayang tapatan. Tungkol naman kay Lord Buddha, hindi ko rin alam kung nasaan siya. Ngunit palagi siyang may planong nakahanda. Sa mga sandaling ito, tiyak na hawak na niya ang katibayan para mapabagsak ka. Fu Sheng, ang huling sinabi ni Scorpion. Ano ang ibig sabihin niyon? Anong katibayan? Hindi maaari. Mag-isa lang si Wenwen sa bahay. Hello, Dragonfly. Tulungan mo akong hanapin kung nasaan ang kapatid ko. Sinusuri ko na ito ngayon. Naku, masama ito. Nagpunta si Lord Buddha kasama ang mga tauhan niya sa bahay mo. Ano? Hello, Dragonfly. Ipacheck mo nga sa akin kung nasaan ang kapatid ko. Tinitingnan ko na po. Naku, pumunta si Lord Buddha at ang mga tauhan niya sa bahay niyo. Ano? Bakit, Fu Sheng? Anong nangyayari? Nasa panganib ang kapatid ko? Ikaw na ang bahala dito. Chen, Fu Sheng, hindi ko akalain na pati si Scorpion ay hindi ka nagawang tapusin. May kasabwat ka pala sa loob ng Chu Group. Hindi na iyon mahalaga dahil hawak ko na ang kapatid mo ngayon. Ayaw mong mawala siya? Pumunta ka sa Black Dragon Manor? Dapat ay mag-isa ka lang. Kuya, bilis. Umalis ka na. Ikaw ang balak nilang harapin. Umalis ka na. Napakalalim nga ng samahan nyo. Dahil nakikita ko kung gaano kaigting ang pagmamahalan ninyo, sisiguraduhin kong kayong dalawa ay mawawala ng magkasama. Kuya, Nasaan si Lord Buddha? Sino ka para makaharap si Lord Buddha? Kaya nakitang tapusin mag-isa. Nasaan si Lord Buddha? Sa tingin mo ba ay karapat-dapat kang makaharap si Lord Buddha? Kaya nakitang tapusin mag-isa. Sugod. Napakahusay. Talagang napakahusay. Hindi ko akalain na ang mga tao ko ay sa loob lang ng hindi aabot sa 10 segundo ay matatalo mo na agad. Pero Chen, babalaan kita. Kung susubukan mong lumapit pa ng isang hakbang, ay paparusahan ko ang kapatid mo. kuya, Huwag kang malikot. Kapag gumalaw ka, tatapusin ko siya. Hoy Chen, dumating din ang araw na ito para sa iyo. Sinasabi ko sa iyo, kung gusto mo pang mabuhay ang kapatid mo, ay lumuhod ka at magmakaawa sa harap ko. Narinig mo ba? kuya, Sabi ko lumuhod ka at magmakaawa. Hindi mo ba ako naintindihan? kuya.
Huwag kang mag-alala, nandito si Kuya. Sige. Huwag kang mag-alala, nandito lang si Kuya. Sabihin mo sa akin, nasaan si Lord Buddha? Hindi ko talaga alam. Masyadong mataas ang posisyon ni Lord Buddha. Maliban na lang kung siya mismo ang gustong makipagkita sa akin, kung hindi ay hindi ko rin siya mahahanap. Magsabi ka ng totoo. Sinasabi ko na ang totoo. Paano pa kaya kita magagawang lokohin ngayon? Halika na, ihahatid muna kita pabalik. Sa hinaharap, hindi na ito mauulit muli. Simula ngayon, hindi nahahayaan ni Kuya na maulit pa ang ganitong bagay. Opo. Tinawagan mo ako para pumunta rito. Anong kailangan mo? Tungkol sa pagdukot sa kapatid ko, siguradong alam mo na yon, di ba? Opo. Ngayon, inaasahan ko na ikaw ang mamamahala sa pagprotekta sa kaligtasan ng kapatid ko. Sige. Ipaubaya mo na sa akin. Kahapon sa True Group, kakadapon ako lang kay Scorpion nang makatanggap agad ng balita si Lord Buddha. May mga tauhan si Lord Buddha sa loob ng True Group. Pero, sino kaya sa kanila yon? Wujun, tumabi ka. Gusto ko nang umuwi. Luyaw, karirimlim pa lang ng langit, bakit nagmamadali ka yata? May tao si Lord Buddha sa True Group? Ngunit, sino kaya ito? Wujun, tumabi ka. Uuwi na ako. Luyaw, kadidilim lang ng langit, bakit nagmamadali ka? Bakit hindi na lang tayo kumain sa labas? Luyaw, bakit ang sungit mo sa akin? Tapat ang pagmamahal ko sa iyo. Nakikita ko kung gaano ka kahirap magtrabaho araw-araw. Bakit hindi? Ka na lang sumama sa akin, mabubuhay ka ng marangya at hindi ka na kailanman mamumroblema sa pera. Wujun, huwag mong pakialaman ang buhay ko. Saka, kapag hindi ka pa tumabi, tatawag na ako ng 911. 911? Sige, subukan mong tumawag. Luyaw, lalo akong nahuhulog sa iyo. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Anong ginagawa mo? Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Sino ka bang walang hiya ka? Ang lakas ng loob mong mambulabog. Magkakilala kayo, ganoon ba? Umalis ka na dito kung ayaw mong masaktan. Isa akong black belt sa karate. Bata, gusto mo bang magpabayani? Hindi mo kaya. Ikaw? Humanda ka sa akin. Maayos ka lang ba? Napilayan ka ba? Maayos lang ako. Anong ginagawa mo? Hindi ba napilay ang paa mo? Imamasahe ko para sa'yo. Ah, sige. Kumusta? Gumaan ba kahit kaunti ang pakiramdam mo? Ah, sige. Mas maayos na ang pakiramdam ko. Tingnan mo, kaya ko nang tumayo at lumakad. Gising ka na? Ipaghahanda kita ng agahan. Mas masarap ka pa kaysa sa agahan. Ang aga-aga pa, may kumatok. Sa pinto? Bubuksan ko ang pinto
Ate Yaw-Yaw. Tungkol doon, Wen-Wen. Ate Yaw-Yaw, nagluto ako ng espesyal na agahan. Dala ko ito para matikman mo. Salamat, Wen-Wen yung. Kuya. Ate Yaw-Yaw. Ano, Wen-Wen? Ate Yaw-Yaw, naghanda ako ng almusal para ipatikim sa iyo. Salamat, Wen-Wen ano kasi? Kuya, bakit? Nandito ka. Sa bahay ni Ate Yaw-Yaw? Kasi, Ganito iyon. Nauhaw ako pagkagising kanina, kaya pumunta ako rito para uminom ng tubig. Kailangan bang magpalit ng pantulog para lang uminom? Talaga naman, Chen Fusheng. Inatasan mo akong bantayan si kapatid na babae. Pero ikaw naman, nandito at ng babae. Sobra ka na talaga. Sandali, Dragonfly, huwag kang magmali ng akala. Nauhaw lang talaga ako pagkagising, kaya pumunta ako rito para uminom ng tubig. Diba, Luyaw? ah? Oo? Pumunta lang talaga siya rito para uminom. Maniwala sa iyo. May naalala nga pala ako, kailangan ko pa palang pumasok sa trabaho sa Chu Group. Mag-usap muna kayo riyan. Kapatid na babae, wag na huwag kang gagaya sa kuya mo. Nadinig mo ba ako? Opo. Brother Chen, narito ka na pala? Brother Chen, wala po bang naging panganib kagabi? Nung umalis ako sa Chu Group kahapon, wala naman si Meng Chong doon. Pero bakit siya nagtatanong ng ganyan? Mukhang siya nga ang espiya. Ano namang panganib ang kakaharapin ko? Sa bagay, napakahusay po kasi ni Brother Chen. Siya nga pala Brother Chen. May underground boxing match sa Jiang City. Napakalaki ng premyo. Noong sumali ako rito ay naging kampiyon ako. Sa galing niyo pong iyan, siguradong kayo ang tatapos sa lahat doon. Gusto niyo po bang subukan natin? Sinasadya niya akong dalhin sa labanan? Siguradong may masama siyang balak, subalit kailangang sumugod sa panganib para makuha ang gusto. Itutuloy ko na ang plano niya laban sa kanya. Sige, tara na ngayon din. Tara na. Brother Chen, ang lalaking may palayaw na Big Bear sa entabladong iyan. Kapag natalo mo siya, ang premyo ay aabot sa 600,000 dolyar. Gusto mo bang subukan? Bakit? Gusto mo ba talaga akong sumubok doon? Siyempre po, dahil may tiwala ako kay Brother Chen. Sige, susubukan ko. Lord Buddha, hindi ko akalaing ang Chen Fusheng na ito ay napakahangal. Napakadali niya talagang mapaikot. Hindi na natin kailangang kumilos. Sa galing ni Big Bear, sa loob ng 10 galaw ay siguradong tatapusin na siya nito. Isa lang talaga siyang hangal. Sabihan si Big Bear na mamaya ay tapusin niya ito agad. Anong ibig mong sabihin? 3 segundo. Pababagsakin kita. Sa loob lang ng 3 segundo. Bata, mukhang mabilis ang reaksyon mo. Magpadala ka ng signal kay Big Bear, sabihan siyang huwag na maglaro. Bata, hindi ko inakalang may talento ka pala. Pero pagkatapos nito, tapos na ang laro natin. Kaya pala sinasabi ko na kung bakit napakabagal ni Big Bear ngayong araw. Yun pala ay dahil may nakataling sandbag sa mga binti niya. Lumaban siya sa ring habang may suot na sandbags at ngayong inalis na niya ang mga iyon, ibubuhos na niya ang buong lakas niya.
atras na tayo. Hindi ko inaasahan na pati si Big Bear ay wala na dahil sa kanya. Mukhang minaliit nga natin ang Chen Fusheng na ito. Pero hindi kailangang masyadong mag-alala. Kung hindi lang tayo natatakot na matuklasan ng gobyerno at sabay-sabay kayong apat na kumilos, siguradong mapaparusahan natin siya ngayon. Hayaan na, umalis na muna tayo. Hindi naman ito kailangang madaliin. Masyadong matalino. Bakit? Haharangin mo ba ako? Eksakto. Sa tingin mo, bagay ka ba sa level ko? Ganun ba? Paano malalaman kung hindi susubukan? Interesante. Iho, tatandaan kita. Ngayon, hindi muna ako makikipaglaro sa iyo. Tayo na. Napakatuso ng matandang iyan. Ayos ka lang ba, Fusheng? Sayang naman, nakatakas pa ang matandang madaya na iyon. Nga pala, pumasok ka agad at tingnan kung nandun pa si Meng Chong. Siya ang espiya ni Nanshan Society. Tara. Nakatakas siya. Tungkol sa mga nangyari sa loob, ipinaubaya ko na kay Xiaofei ang pag-aasikaso. Fusheng, marami kang tinalo. Sa mga tauhan ni Lord Buddha ngayong araw, sigurado akong hindi niya ito palalampasin ng ganoon lang. Dapat kang mag-ingat. Ayos lang. Mas natatakot pa nga ako kung hindi siya magpapakita. Kung maglakas loob siyang guluhin ako, gagamitin ko ang pagkakataon na iyon para mahuli ang kanyang mga patunay. At ang matandang madaya na iyon ay tuluyan kong ilalabas sa kanyang pinagtataguan. Bakit ka nanunuri sa akin? Tinitingnan ko lang kung gaano ka kagwapo. Fusheng, bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa akin, may regalo akong ibibigay sa iyo. Anong regalo? Anong nangyari? Wala. Wala namang problema. Tingnan mo ito. Kontrata ng paglilipat ng stock sa Northern Silver Company? Oo. Ang Northern Silver Company ay isang sangay ng kumpanyang Chu Group. Ngayong araw, ibibigay ko ito sa iyo bilang regalo. Sa iyo na ito simula ngayon. Sa itsura mong dukha, halatang hindi maganda ang takbo ng buhay mo. Ako ang manager ng sales department sa Northern Silver Company. Anong panama mo sa akin para agawin si Muyu? Salamat. Muyu, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para lang maipasok ka sa Northern Silver Company. Mamaya pag nakita na natin si Ginoong Guo, ayusin mo ang pakikitungo mo. Sige po. Alam kong bihirang pagkakataon lang ito, kaya pahahalagahan ko talaga ito. Ikaw pala? Anong kailangan nyo? Ginoong Guo, siya po ang girlfriend kong si Muyu. Kapapasok lang po niya sa Northern Silver Company. Dinala ko po siya rito para po makinig at matuto sa gabay ninyo. Ganoon ba? Maganda ang girlfriend mo ah. Eksakto, parating na ang bagong boss ng kumpanya natin. Sumunod kayong dalawa sa akin para salubungin siya. Maraming salamat po, Ginoong Guo. Salamat po talaga, Ginoong Guo. Mamaya, kailangan nating galingan para mapansin tayo. Kapag nagustuhan ka ng boss, siguradong magtutuloy-tuloy na ang swerte natin. Tara na! Nandito na ang lahat ng mga matataas na opisyal. Hindi ko alam kung ano ang hitsura ng bagong boss. Papunta na ang sasakyan ng boss. Lumabas na ang mga matataas na opisyal ng kumpanya. Hindi ko alam kung ano ang itsura ng bagong boss. Darating na ang sasakyan ng boss. Maligayang pagdating President Chen para sa iyong pagbisita sa kumpanya. Maligayang pagdating President Chen. Bakit si Chen Fusheng ang nandyan? Imposible. Mahirap lang ang lalaking iyan. Paanong siya ang naging boss? Bakit nakatunganga lang kayong dalawa dyan? Batiin niyo si President Chen. Magandang araw po, President Chen. Anong pagkakataon nga naman?
Boss, kilala mo ba silang dalawa? Si Muyu, dating girlfriend ko. Sa anong dahilan? Bakit siya ang naging boss? Hindi ako makatarungan dito. Vice-Presidente Wang pakiusap. Ikaw si Zhao Jun, tama ba? Dahil sa iyong performance sa trabaho kamakailan ay hindi pasado, ikaw ay tinatanggal na sa trabaho. Tapos na. Wala na ang lahat. 5 taon akong nagtrabaho rito bago naging manager at ngayon, wala na ang lahat. Hi, President Chen. Ito po ang inyong opisina. Ang mga gamit po ay kumpleto na para sa inyo. Kung may kailangan pa po kayo, sabihan niyo lang po ako. Ayos ah. Hindi ko akalain na magiging boss pala ako rito. Siya nga po pala, President Chen. Kung wala na pong iba, mauna na po ako. Ano sa tingin mo, Fusheng? Kamusta ang bagong opisina? Masaya ka ba? Oo, siguradong masaya ako. Pero, alam mo ba na nandito sa kumpanyang ito sina Muyu at Zhao Jun? Kaya mo ibinigay sa akin ang kumpanyang ito? Oo naman. Gusto kong ipaalam kay Muyu na kung hindi kanya gusto, ako naman ay gustong-gusto ka. Siya nga pala, Fusheng. Kaarawan ko pala ngayon. Mamayang gabi, nagpa-reserve ako ng candlelight dinner. Dapat ay pumunta ka. Hindi ko akalain na ngayon ang kaarawan ni Chuyan. Kailangan ko siyang ihanda ng magandang regalo para sa kaarawan niya. Ano pong produkto ang tinitingnan niyo, sir? Maari ko po kayong tulungan. Maganda ang kuwintas na ito. Patingin nga ako. Sandali lang po. Ang kuwintas na ito, siguradong magiging maganda si Chuyan kapag suot ito. Ito na, pakibalot na. Sige po. Oh, Young Master Huang, anong nangyari? siya ang kapatid ni Chen Wenwen. Siya pala iyon. Huwag kang mag-alala, Young Master Huang. Marunong akong magboxing. Paparusahan ko siya para sa iyo. Turuan siya ng leksyon. Hi. Young Master Huang, anong problema? Hindi ba't may atraso sa iyo ang lalaking iyan? Totoo, may atraso nga siya. Pero napakagaling ng lalaking iyan. Baka hindi mo siya kayang tapatan. Naku, Young Master Huang. Hindi mo alam kung gaano ako kagaling. Manood ka na lang. Makinig ka sa akin. Sige na nga. Hoy, bata. Palalampasin muna kita sa ngayon. Sir, ang inyong mga binili ay nakabalot na po. iCard mo na? Narito na po ang inyong card. Itago niyo pong mabuti. Salamat. Ingat po kayo. Fusheng, anong ginagawa mo rito? Namamasyal lang ako. Sino ang gwapong ito? Boyfriend ko. Luyaw. Naitago mo iyan ng ganoong katagal. Kailan ka pa nagkaroon ng boyfriend? Kahit ako na matalik mong kaibigan, hindi man lang alam. Ngayon lang din naman naging formal ang relasyon namin. Kayong dalawa? Meron na ba? Na nangyaring ganoon? Grabe. Kahit pala ang ating napakabait na si Luyaw, nakuha na rin ng iba. Tara na. Young Master Huang, kung hindi dahil sa iyo at sa pagpipilit mong umalis na tayo, paniguradong naturuan ko sana ng leksyon ang walang hiyang lalaking iyon. Pero, sa ugali mong iyan, palalampasin mo na lang ba ang nangyari? Siyempre hindi. Pero, para makasiguradong walang paltos, hindi tayo dapat magpadalos-dalos. Uncle, pwede mo ba akong ihanap ng mga tauhan para pumunta rito sa Huamao Shopping Mall? May gusto akong tapusin. Uncle, pwede mo ba akong tulungang maghanap ng ilang tao na pupunta sa Huamao Shopping Mall? Gusto kong turuan ng leksyon ng isang tao. Hayaan ko na kayo na magkaroon ng sarili niyong oras. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Itong si Luyaw, napakapino ng katawan. Dahan-dahan ka lang. Huwag mo siyang saktan masyado. Tumahimik ka nga. Kapag hindi ka pa umalis, ititahi ko iyang bibig mo. Anong gagawin niyo? Siya iyon. Huwag niyo siyang hayaang makatakas. Hoy, Chen, napakaswerte mo talaga sa mga babae. Namamasyal ka rito habang ang walang hiya ay may kasama pang 2 magandang babae. Ngayon, tatapusin na kita at gagamitin ko ang 2 babaeng ito para magsaya. Anong gagawin natin? Nakasalubong natin si Huang Xiaoqiang. Isa talaga siyang bastos. Huwag kang mag-alala. Narito ako. Chen,
Hindi mo inakalang babagsak ka sa mga kamay ko, no? Tingnan natin ngayon kung makakapagmayabang ka pa. Jiang Peng, hindi ba't sabi mo ay gusto mo siyang parusahan? Ito na ang pagkakataon mo. Hoy Chen, hindi mo akalaing babagsak ka sa mga kamay ko, no? Tingnan natin ngayon kung magmamayabang ka pa. Jiang Peng, di ba sabi mo, gusto mo siyang turuan ng leksyon? Ito na ang pagkakataon mo. Makinig ka. Gusto ka raw makasubukan ng kaibigan ko. Bawal kang lumaban, kundi yayariin talaga kita. Hoy Chen, balita ko magaling ka raw makipaglaban. Pero kung para ka lang punching bag na hindi lumalaban, napakaboring naman yan. Sinong nagsabing hindi ako lalaban? Walang hiya ka? Nakuha mo pang sakta ng kaibigan ko? Yang Master Huang, huwag kang magmadali. Hayaan mong ako ang makipaglaro sa kanya. Bata, nakuha mo ang atensyon ko. Ngayon, ibubuhos ko na ang lahat ng lakas ko. Yun lang ba? Tapusin mo na yan. Magmamayabang ka pa ba? Hindi na po. Hindi na po talaga. Magmamayabang ka pa ba, ha? Hindi na po. Brother Chen, patawarin mo na ako. Patawarin ka? Binigyan na kita ng pagkakataon noon. Sa pagkakataong ito, walang makakapagligtas sa'yo. Sagutin mo. Hello? Uncle? Kumusta ang nangyari? Lahat ng tauhan mo ay tumba na. Nasa kamay na ako ngayon ni Chen Fusheng. Ano? Ibigay mo sa kanya ang telepono. Magsalita ka na. Hoy, wala akong pakialam kung sino ka. Pamangkin ko si Huang Xiaoqiang. Pakawalan mo siya agad. Kung hindi, hindi mo magugustuhan ang kahihinat na nito. Kahit pamangkin mo pa siya, kahit ang pinakamataas pa sa langit ang kausap ko, walang silbi yan. Hoy, matapang ka ha? Humanda ka sa akin. Brother Chen, hindi ganoon kabait si Uncle. Baka pwedeng pakawalan mo muna ako at ako na ang bahalang makiusap sa kanya para sa iyo. Lumuhod ka. Negosyante lang sa paningin si Huang Zihai, pero sa totoo ay sa madidilim na negosyo siya nagsimula. Hindi siya mabuting tao. Sa tingin ko, mas mabuti pang pakawalan mo na si Huang Xiaoqiang. Hindi ko siya papakawalan. Pero itong si Huang Zihai, gusto ko siyang makatapat. Sa harap ng lahat, isang negosyante si Huang Zihai. Pero ang totoo ay nagsimula siya sa ilegal na gawain. Kaya hindi siya basta-bastang tao. Sa tingin ko, hindi ba dapat nating pakawalan na lang si Huang Xiaoqiang? Siguradong hindi ko siya mapapakawalan. Pero tungkol naman sa Huang Zihai na iyan, gusto ko siyang makaharap. Tigil. Tingnan lang natin kung sinong magtatangkang saktan ang pamangkin ko. Uncle, sa wakas ay dumating ka rin. Siya iyon, sinaktan niya ako. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa iyo, Uncle. Ha? Hoy, bata, ikaw ba ang nanakit sa pamangkin ko? Sugurin niyo siya at parusahan niyo ng husto. O ano? Ililigtas mo pa ba ang pamangkin mo? Turuan mo ng leksyon ang pamangkin mo para hindi na siya mang-abala pa sa akin. Kapag may sunod pa itong pagkakataon, tatapusin ko na kayong lahat sa pamilyang Huang. Naiintindihan mo ba? Opo, naiintindihan ko. Naiintindihan ko po. Ngayon? Bakit hindi pa kayo lumayas? Alis. Luyaw, ang gwapo naman pala ng boyfriend mo. Chen Fusheng, ginagawa ko ito dahil pinilit mo ako. Boss, gusto ka pong makausap ng lalaking ito. Sino ka ba? Boss, ako po si Zhao Jun. Nandito po ako para hilingin sa inyo na may turuan ng leksyon at handa akong magbayad ng $100,000. $100,000?
Bakit ka tumatawa? 100,000? Tingin mo ba sa akin ay pulubi? Lumayas ka na. Teka, sandali lang po. Boss, tingnan niyo muna ito. Anong ibig mong sabihin? Boss, ito ang girlfriend ko. Napakaganda niya. Nabalitaan ko na po na mahilig po kayo sa magagandang babae. Kapag pumayag kayong tulungan ako, maari ko siyang pasamahin sa inyo ng isang gabi. Halika, kapatid. Lumapit ka rito at uminom. Halika. Sige po. Huwag kang mag-alala. Kung sino man ang gusto mong parusahan, ako na ang bahala sa kanya. Boss, ang taong iyon ay si Chen Fusheng. Chen Fusheng, tanda ko na yan. Pero bago tayo kumilos, kailangang makita ko muna ang babaeng nasa mga litrato sa cellphone mo. Boss, walang problema po. Tatawagan ko siya ngayon din para itanong kung nasaan siya. Kailangan nyo na lang po. Magpadala ng tao para sunduin siya. May ilang oras pa bago maggabi? Bukod sa kwintas, ano pa kayang magandang regalo ang ihanda para kay Chuyan? Chen Fusheng, May kailangan ka ba? gusto? Sana kitang pakiusapan. Pwede bang huwag mong sisantihin si Zhao Jun? Hindi naging madali para sa kanya na makuha ang trabahong ito? Nagmamakaawa ako sa'yo. Sinisante si Zhao Jun? Alam ko na. Siguradong desisyon ito ni Vice Presidente Guo sa sarili niyang kagustuhan. Dahil hindi naman pala iyon ang utos mo. Maaari mo ba siyang pabalikin sa trabaho? Sige na. Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa akin. Pero kung sinisante man si Zhao Jun, ikinatutuwa ko ang nangyari. Muyo, wala na tayong anumang relasyon sa isa't isa. Hindi kita matutulungan sa pakiusap mo. Ikaw si Muyu, di ba? Inutusan kami ni Zhao Jun na sunduin ka. Kasama mo pala ang mga taong gaya nila Zhao Jun. Hindi ako sasama. Umalis na kayo. Bibi, Muyu, wala kang pagpipilian. Anong gagawin nyo? Bitawan nyo ako. Bata, nagtatrabaho si Bang na Qinglong. Huwag kang makialam. Kundi, pagbabayarin kita. Bitawan mo ako. Bata, nagtatrabaho kami para kay Bang na Qinglong. Huwag kang makialam. Kundi, baka malintikan ka sa akin. Bitaw? Tulong? Sinabi nang, huwag kang makialam. Hindi mo ba maintindihan? Pakawalan mo ako. Tauhan ako ni Bang na Qinglong. Anong sabi mo kanina? Sino ang malilintikan? Bitawan mo ako? Salamat. Maraming salamat sa iyo. Mali ako, pasensya na kuya, parang awa mo na. Magsalita ka? Ano ba talaga ang nangyayari? Si Zhao Jun? Nakiusap si Zhao Jun sa boss namin? Natulungan siyang harapin ang isang taong nagngangalang Chen Fusheng. Bilang kabayaran, pumayag si Zhao Jun na ibigay ang kanyang girlfriend sa boss namin ng isang gabi. Ibang klase ring lalaki ang Zhao Jun na yan. Pero dahil nagawa nyo, akong harapin gamit ang mga tauhan nyo. Talagang gusto nyo nang mawala. Umuwi ka muna. Pupunta ako kay Bang na Qinglong. Sige, sige. Boss, sayan kita tungkol sa pagharap kay Chen Fusheng. Inaasahan ko po kayo. Huwag kang mag-alala. Basta't mapagsilbihan. Ako nang maayos ng girlfriend mo. Iyang si Chen Fusheng, ako na ang bahalang tumapos sa kanya. Boss, may masamang balita. Iyong si Chen Fusheng, sumugod siya rito. Hoy bata, sino ka ba? Boss, siya nga. Siya si Chen Fusheng. Chen Fusheng. Matapang ka ah. Hinahanap kita kahit saan. Pero ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Sugod.
Hindi ako naniniwalang kaya mong harangin ang mga bala. Hindi ito posible. Paano nahaharang ng isang tao ang mga bala? Nagmamakaawa ako sa iyo. Mali ako. Patawarin mo na ako. Parusahan mo na lang ako. Huwag mo na akong tapusin. Bakit hindi ka pa umaalis, Chen Fusheng? Fusheng, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Fusheng, may sasabihin sana ako sa iyo. Ano iyon? Nagkamali ako noon? Sorry talaga. Pwede pa ba tayong magsimula muli? Muyo. Sino siya? Siya? Sino siya? Kaibigan ko lang siya. Noong araw na iyon, dito sa mismong pwestong ito, hindi mo ako pinili. At ngayon ang gusto kong sabihin sa iyo, Muyo, hindi rin kita pipiliin. Fusheng, Fusheng, nasaan ka ba? Miss na kita. Kapag natapos ko na itong ilang mga kontrata sa kamay ko, puntahan kaya kita? Huwag mo na akong puntahan. Ako na ang pupunta sa iyo mamaya. Chuyan. Chuyan, anong nangyari sa iyo? Bomba. May bomba sa loob ng opisina. Huwag kang mag-alala, paparating na ako. Sa wakas, nahulog din ang biktima sa bitag. Chen Fusheng, humanda ka nang tanggapin ang inihanda ko na sorpresa para sa iyo. Lord Buddha, ano ang nangyari? Masyadong matalas ang pakiramdam ni Chen Fusheng. Kahit na sa pamamagitan ng kamera, napansin pa rin niya ang pagtitig ko. Lord Buddha, siguro guni-guni mo lang yon? Pinagmamasdan natin siya sa camera, paano niya yon mapapansin? Hindi nagkakamali ang kutob ko. Mayroon nang nagmamanman sa akin kanina. Ang network ng Chu Group ay maaaring kontrolado na ng kaaway. Dragonfly, nasaan ka? Gamitin mo agad ang lahat ng iyong puwersa para bawiin ang network ng Chu Group. Ang network ng Chu Group ay kontrolado na ng kaaway at naglagay pa sila ng bomba sa loob ng gusali. Naintindihan. Sisiguraduhin kong matatapos ang misyon. Yes. Matagal na panahon akong naghintay. Sa wakas ay may trabaho na. Isa akong eksperto sa pag-disarm ng bomba. Chuyan, nasaan ka? Fusheng, nasa ika-6 na palapag ako. Nagkakagulo dahil sa mga pagsabog dito, hindi ako makalabas. Huwag kang matakot. Pupuntahan na kita. Huwag kang matakot. Narito na ako. Ilalabas kita rito. Tayo na. Gusto mong umalis? Hindi ganoon kadali iyan. Chen Fusheng, para lang mapapunta ka rito, ginawa ko ang lahat ng makakaya ko. Damhin mo ang lubos na kawalan ng pag-asa. Anong gagawin natin? May mga pampasabog sa kung saan-saan. Hindi tayo makakaalis dito. Huwag kang mag-alala. Hindi posibleng sa buong gusali ay nakapaglagay sila ng mga pampasabog. Siguradong makakalabas tayo. Tara. Tigil. Huwag kang mag-alala. Noong nasa ibang bansa ako, nakaranas na ako ng mas mapanganib na sitwasyon kaysa rito. Ililigtas kita at makakalabas tayo rito. Nagtitiwala ako sa'yo. Sino yan? Hindi ba't pinababantayan ko sa iyo ang network? Bakit ka pumasok dito? Pinamahalaan ko na ang network sa iba. Pumasok ako para tulungan kayong magtanggal ng mga pampasabog. Marunong ka magtanggal ng pampasabog? Ang tawag nila sa akin ay makulit na bata, pero isa akong professional na bomb expert. Huwag kayong mag-alala.
Natanggal ko na ang mga pampasabog sa daan. Nabawi na natin ang network. Ayos. Dahil wala na ang mga pampasabog, ngayon naman, ay panahon na para tayo naman ang lumaban. Tara. Ang kontrol natin sa Chu Group Network ay naputol na. Pasabugin na agad ang lahat ng pampasabog, huwag hayaang makatakas si Chen Fusheng. Anong nangyayari? Hindi sumabog ang mga pampasabog. Mukhang bigo ang planong A. Gawin ang planong B. Hindi ko inaasahan na sa rami ng pampasabog ay hindi ka pa nawala. Pero Chen Fusheng, simula nang tumapak ka sa gusaling ito, itinalaga na ang katapusan mo. Iyan ang parusa mo sa paghamak kay Nanshan Society. Sugurin niyo siya. Ano nang gagawin natin? Mayroon silang 11 baril, kahit pamaliit tayong ibon, siguradong wala tayong lusot sa kanila. Sino namang nagsabing hindi tayo lalaban? Pero wala naman tayong kahit anong armas. Pwede nating gamitin. Ang tirador. At saan naman tayo kukuha ng tirador? Malaki nga ang dibdib ni Chuyan, pero ngayong ganito ang sitwasyon, iniisip mo pa ang ganyang mga kalokohan. Ibigay mo sa akin ang sinturon. Anong klaseng galing ito? Matuto ka sa akin. Tingnan ninyong mabuti. Tapusin niyo ang sinumang magpapakita. Walang hiya. Tao pa ba ito? Kahit semento ay hindi nakakaharang sa mga basag na porselanang ito. Wow. Bilib na ako sa'yo. Ang galing naman nito. Wow. Nasalo mo ang bala gamit ang kamay mo. Wala na ako. Fusheng, Dragonfly ayos lang ba kayo? Ayos lang. Sigurado na ba ang lokasyon ni Lord Buddha? Sigurado na. Nandoon siya sa rooftop ng katapat na gusali. Alagaan mo si Chuyan. Pupuntahan ko si Lord Buddha para tapusin siya. Lord Buddha, may masamang balita. Nabigo si na Jiang Mei. Mga walang silbi, napakarami nyo, at may mahigit 10 armas pa, pero hindi nyo man lang matapos ang isang Chen Fusheng. Nasaan na siya ngayon? Ang aming kontrol sa network ni Chu Group ay naputol na at hindi pa po namin alam ang kanilang eksaktong kinaroroonan. Wisit, parehong nabigo ang Plan A at Plan B. Mukhang wala na kaming choice kundi ang gawin ang Plan S. Tanlang. Lord Buddha, matagal ko na pong sinabi sa inyo na dapat ako na lang ang pinalakad nyo. Ang mga basurang iyon ay wala talagang kuwenta. Ikaw ang huling alas ko, siguraduhin mong matatapos mo. Si Chen Fusheng, naintindihan mo ba? Napakadali lang yan. Sa loob ng 10 minuto, dadalhin ko ang mukha ni Chen Fusheng sa harap nyo. Sige, lumarga ka na. Sa loob ng 10 minuto, pababagsakin ko si Chen Fusheng at ihaharap sa inyo. Sige, lumakad ka na. Hoy, itaas mo ang mga kamay mo. Kung hindi tatapusin kita agad.
Alam naming malakas ka, pero hindi ako naniniwalang. Kaya ng katawan mo ang tama ng bala. Bata, matagal-tagal na rin nung huli akong makatagpo ng isang nakakaaliw na tulad mo. Halika, makipaglaro ka sa akin. Yun lang ba? Bata, mahusay ka talaga. Ang susunod. Narinig mo na ba ang kasabihang, laging napapahamak ang mga masamang tao dahil sa sobrang daldal? Bata, naglalaro lang ako kanina. Gusto mong labanan akong si Tanlang? Wala kang binatog. Hoy bata, nilalaro lang kita kanina. Gusto mo talagang lumaban kay Tanlang? Hindi ka nararapat. Kahit na hindi ko matalo ang buong Chu Group ngayong araw. Pero dahil kumilos si Tanlang, natapusin ang isang Chen Fusheng ay isa na ring malaking tagumpay. Sa lakas na mayroon si Lord Tanlang, ang tapusin ang isang Chen Fusheng ay napakadali lang para sa kanya. Sigurado ba kayo? Na madali lang akong tapusin? Hindi ka nawala? Mapanlin lang na matanda. Nadiskumpiyado ka ba? Kung hindi ako nawala, ibig sabihin ikaw na ang dapat na mawala. Lord Buddha, wala ka nang magagamit na tauhan. Kaya sumama ka na lang sa akin ng mahinahon at humarap sa investigasyon. Investigasyon? Nagtatrabaho ka ba sa gobyerno? Lord Buddha, wala ka na napananigan, kaya sumama ka na ng kusa sa akin para sumailalim sa investigasyon. Investigasyon? Isa kang taga-gobyerno? Tama ka. Kung hindi lang para mahuli kita, dapat ay matagal na akong bumalik sa Dragon Group. Dragon Group? Alam ko na, ikaw ang hari ng mga espiya. Matalino ka, Lord Buddha? At dahil matalino ka, huwag ka nang lumaban pa. Sa pagkakataong ito, aminado akong talo ako. Pero sa totoo lang, isa lang akong mahalagang miyembro ng Nanshan Society. Hindi mo kaya ang Nanshan Society, kahit wala na ako. Ang president mismo ang kikilos. Akala mo ba ay matatapos mo ako? Ganun ba kabilis ang desisyon mo? Master, nasaan si Lord Buddha? Lord Buddha. Naubos na ba ang mga natitirang kampon ng Nanshan Society? Kumilos na ang Dragon Group, ligtas na rin si Chuyan, pero sobrang nag-aalala siya sa iyo. Sige, tara na. Bumalik na tayo. President, wala na si Lord Buddha. Ang patente ng Chu Group, dapat ay makuha naming mga nasa Nanshan Society. Hindi ko akalaing ang Chuyan na ito ay nakahanap ng bodyguard na may ibubuga talaga. Kahit mukha lang siyang ordinaryong tao, dahil natalo niya si Lord Buddha, kailangan bigyan ko siya ng pansin. Kontakin si Chusin, sabihin mo na gusto kong makita itong si Chen Fusheng. Masusunod po, President. Ano? Gusto akong makita ng chairman ng Nanshan Society? Oo. Sinasabi ko na sa inyo, kapag kinalaban nyo ang Nanshan Society, ay magiging kalunos-lunos ang inyong sasapitin. Buti na lang, sa pagkakataong ito, tinulungan ko kayong makuha ang tsansang ito. Pagdating doon, sumunod lang kayo ng maayos para siguradong mapoprotektahan nyo ang inyong sarili. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa iyo, ngayon ay handa na ako, kaya huwag mo nang subukang umatake ng palihim. Hinayaan natin ang Nanshan Society ay mawalan ng napakaraming tao. Tiyak na wala silang balak na mabuti at baka may inihanda pa silang patibong. Hindi tayo pwedeng pumunta. Chuyan, anong sinasabi mo? Ang pagkakataong ito ay pinaghirapan kong makuha. Anong balak mo?
Sa tingin ko naman, dapat tayong pumunta. Mamaya kapag nakita nyo na ang chairman, dapat ay maging magalang kayo sa kaniya. Isa siyang makapangyarihang tao. Kapag nagalit siya, hindi lang kayo, pati ako ay madadamay. Huminto kayo. Hindi kayo pwedeng pumasok agad. Kailangang kapkapan muna kayo. Magsisimula kami sa kaniya. Gil, hindi kayo pwedeng pumasok ng dire-diretso. Kailangang kapkapan muna kayo. Uunahin natin siya. Alis na tayo ngayon. Bakit ka nananakit? Mga tao kaya sila ni Nanshan Society. Manahimik ka. President, dinala ko po si Chen Fusheng. Para sa inyo. Isa ka talagang mahusay na binata. Maupo ka po. Mr. Chen, humahanga ako sa mga may talento. Mahusay ang kakayahan mo. May interes ka ba na magtrabaho para sa akin? Magkano ba ang binabayad sa iyo ni Miss Chu? Bibigyan kita ng 10 beses na higit pa. Ano sa tingin mo? Nakapagbitiw na po ako ng salita kay Chu Yan. Pasensya na po talaga. Walang anuman iyon. Miss Chu, pag-usapan naman natin ang patent ng Chu Group. Magbigay ka ng presyo. Magkano ang binayad sa iyo ni Miss Chu? Bibigyan kita ng 10 beses na mas malaki. Anong say mo? Nakapagbitiw na ako ng pangako kay Chu Yan. Pasensya na talaga. Ayos lang. Miss Chu, ngayon ay pag-usapan naman natin ang patent ni Chu. Magbigay ka ng presyo. Ang patent ni Chu Group ay kumakatawan sa kapalaran ng Daksha. Kahit isa lang akong hamak na negosyante. Alam ko rin kung paano maglingkod sa bayan. Kahit kanino ko pwedeng ibenta ang patent na ito, wag lang sa Nanshan Society. Dahil sa pagkakaalam ko, ang nasa likod ng Nanshan Society mo ay mga dayuhang puwersa. Miss Chu, parang hindi naman tama yan. Mahalaga man ang pagmamahal sa bayan, ngunit ang patent na ito ay hindi lang sa iyo. Kapag may nangyaring masama sa iyo, naniniwala ako na ang Young Master Chu ay gustong-gustong ibenta ito sa akin, di ba? Chairman, ang kapatid ko po kasi ay sadyang matigas lang ang ulo. Kakausapin ko po siya ulit. Huwag na siyang pilitin. Hindi namin ibebenta ang patent. Alisto, tayo na. Sino ka ba sa akala mo? Ang mga usapin sa pamilyang Chu namin, kailan ka pa nagkaroon ng karapatang magdesisyon? Siyempre, may karapatan siya. Ang opinyon ni Fusheng ay opinyon ko rin. Alis na tayo. Sige, napakagaling mo, Chen Fusheng. Tatalikuran mo ba talaga ako? Walang sino man ang pwedeng tumanggi sa akin ng 2 beses. Kung ganoon, tatanggihan kita ng 2 beses. Alis na tayo. Mukhang hindi na kayo makakaalis. Bakit? Gusto mo ba ng gulo? Hindi pa ako tapos magsalita. Walang sino man ang pwedeng tumanggi sa akin ng 2 beses. Dahil kung meron man, tiyak na mawawala na siya sa mundong ito. Mukhang hindi ka na makakaalis. Bakit? Gagamit ka ba ng dahas? Hindi pa ako tapos magsalita. Walang sino man ang pwedeng tumanggi sa akin ng 2 beses. Kung mayroon man, sisiguraduhin kong mawawala na siya sa mundo. Chen Fusheng, naghahanap ka ba ng gulo? Ang lakas ng loob mong bastusin ang ating pinuno. Ang mga kabataan nga naman, asyadong mapusok. Huwag mong isipin na dahil tinalo mo ang ilan sa mga tauhan ko, ay magagawa mo na ang lahat ng gusto mo. Ngayong araw, kailangan kitang turuan ng leksyon. Sampalin mo siya. Kulang pa ang mga taong ito. Kaya pala nagawa mong tapusin si Lord Buddha, may ibubuga ka rin. Ito si Elder Wu, ang pinakamahusay kong tauhan. Ang katawan niya ay parang bakal, naabot na niya ang pinakamataas na antas. Chen Fusheng, kahit may kakayahan ka pa, sa harap ni Elder Wu, wala kang binatbat. Ako si Wu Jingzong, mas kilala bilang si Wu na brilyante. 60 taon akong nag-ensayo para mapatigas ang katawan. Ngayon,
ay mayroon na akong hindi magigibang depensa. Kahit tumayo lang ako sa harap mo at hayaan kang sumuntok, hindi mo pa rin matitibag ang proteksyon ko. Ikaw, 60 taon na disiplina. Nakaka-impress naman. kahit tumayo pa ako sa harap mo at hayaan kang sumuntok, hindi mo pa rin matitibag ang gintong depensa ko. Ikaw, 60 taon ng pagiging busilak at ang aking gintong katawan. Paano mo iyon nasira? 60 taon ng disiplina? Nakakamangha? Bilis! Lalabanan kita hanggang huli. Huwag kang malikot. Pinuno ko ng pampasabog ang buong villa na ito. Isang pindot ko lang sa button, lahat ng tao ay mawakla. President, huwag kang gagawa ng padalos-dalos. Chen Fusheng, para sa kaligtasan natin, huwag kang gagalaw. Hoy, Chen, higit 30 taon na akong kinatatakutan sa mundong ito, ngunit ikaw ang kauna-unahang nakapiga sa akin ng ganito. Gayunpaman, anong silbi ng galing mo? Bibigyan kita ng 2 pagpipilian. Paalisin mo ako ng maayos, o sabay-sabay tayong matatapos. Subukan mong pindutin. Akala mo ba ay hindi ko kaya? Huwag mo akong sagarin. President, pakiusap, huwag kang padalos-dalos. Chen Fusheng, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag kang gumawa ng kahit anong gulo. Totoo namang ang villa mo ay punong-puno ng pampasabog. Pero sa ngayon, wala nang gagana ni isa man dyan. Tagumpay po ang misyon. Naalis na po ang lahat ng pampasabog sa villa. Akala ko naman ay mahirap, ang dali. Lang pala nitong alisin. May ibibigay akong 2 opsyon sa iyo. Palaayin mo ako, o sabay tayong mawawala. Subukan mong pindutin yan. Bata, akala mo ba ay hindi ko kaya? Huwag mo akong sagarin. President, parang awa mo na. Huwag kang padalos-dalos. Chen Fusheng, nakikiusap ako sa iyo. Huwag kang gumawa ng kahit anong masama. Sa loob ng iyong mansyon, totoong puno ito ng mga bomba. Pero sa oras na ito, wala ni isa sa mga iyan ang sasabog. Nagawa ko na po ang pinapagawa nyo. Ang lahat ng bomba sa mansyon ay tinanggal na. Akala ko pa naman ay napakahirap nito. Nang tanggalin ko ang mga ito, wala namang kahirap-hirap. Imposible. Hinding-hindi iyan mangyayari. Naglagay ako ng mahigit 100 bomba sa mansyong ito. Paano nyo lahat iyon natanggal? Nagloloko lang kayo? Pinagloloko nyo lang ako. Kaya naman, may iba ka pa bang paraan? Nagmamakaawa ako sa iyo? Pakawalan mo na ako, parang awa mo na. Ang yaman ko ay nakalat sa buong mundo. Sapat iyon para bumuo ng ilang 12 mang Chu Group. Ibibigay ko ba ang lahat sa iyo? Gusto mo ba? Kahit na nakakaakit ang kayamanan, kung nakuha mo naman ito sa pagtataksil sa bayan, para sa akin ay marumi iyan. Nandito na ba ang mga tao? Narito na ang grupong Dragon. Sino ang suspect dito? Ito ang utak sa lahat ng gulo? O sa siya? Sino ka ba talaga? Paano mo nakuha ang tulong ng grupong Dragon? Dahil ako mismo ay miyembro ng grupong Dragon. Ikaw. Ikaw ba ang hari ng mga tiktik? Imposible. Hindi ko ito matatanggap. Hindi ako papayag. Ano po ba yung sinasabing hari ng mga tiktik? Ipapaliwanag ko sa iyo pagbalik natin. Ipakikilala ko siya sa inyong lahat. Si Chen Fusheng, ang pinakamataas na uri ng Secret Agent King ng Dragon Group, na noong 3 taon na ang nakararaan
ay inutusang pumunta sa ibang bansa para sa isang lihim na misyon. At ngayon, ang grupong Nanshan Society na isang malaking organisasyon ng krimen ay matagumpay niyang nahuli. Tayo nang tanggapin siya sa muling pagbabalik sa grupo. Chen Fusheng, maraming salamat sa iyong hirap nitong nakaraang mga taon. Simula ngayong araw, hindi mo na kailangan pang itago ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Chen Fusheng, pakinggan mo ang utos. Pagkatapos pagdesisyonan ng ating organisasyon, itinatalaga kita ngayon bilang group leader ng Dragon Group. Umaasa akong sa ilalim ng iyong pamumuno, gabayan mo ang Dragon Group para sa mas malaking tagumpay at para mapanatili ang katahimikan ng ating bansa. Gagawin ko po ang aking misyon. Master, dahil ikaw na ang group leader ng Dragon Group, bantayan mo po ako simula ngayon ha? Master, parang mayroon pa po akong kailangang asikasuhin. Hindi ka pwedeng umalis. Tulungan mo ako. Tapos na? Ito, si Asura Field.